Kabanata 121. Anong gusto mo? Sumimangot naman si Charlotte. Kung hindi ka masaya, maibabalik ko lahat ng pera sa iyo. Binayaran mo ako ng mahigit 100,000, tama ba? Babayaran ko ang bawat sentimo. Okay lang ako sa pera, pero paano naman ang katawan ko? Nilapitan siya nito ng malamig na tingin. Sa tingin mo maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo sa akin at pagkatapos ay iwanan ang lahat habang nakakalimutan ang lahat tungkol dito. Ikaw, huwag kang maglakas loob na subukan ang anumang nakakatawa. Nauutol niyang sabi at napaatras ng ilang hakbang, halos depensahan ang sarili. Kung hinawakan mo ulit ako, tatawag ako ng pulis. Ako ang dapat tumawag ng pulis, malamig niyang pabulaanan. Kahit sino ay maniniwala na ako ang totoong biktima kung nakita nila ang recording mula kagabi. Bastos ka, angal niya, sinadya mo tayong i-record para gamitin ito laban sa akin. Hindi siya nakaimik sa pagiging malabo ng kanyang mga iniisip, nagpakawala ng halos hindi marinig na buntong hininga sa ilalim ng kanyang hininga. Ano sa tingin mo ang maaari kong ibanta sa iyo para sa isang pag-record ng video? Ikaw, pagtatalo niya, ngunit biglang huminto ang boses niya. Tama siya, kahit nabantaan niya ako, ano pa ba ang mapapala niya sa akin bukod sa katawan ko na ginawa na niya? Alam ng lahat na sira ako. Walang sino man ang magnanakaw sa akin. Ding! Napatalon siya sa biglang pagtunog ng doorbell. Lumapit si Zachary sa pinto. Sa pag-aakalang hahawakan niya ito, mabilis siyang iniwasan ni Charlotte at umatras sa isang sulok. Hinatak niya ang ulo niya gamit ang isang kamay para tumahimik siya at pinahihit ang door handle gamit ang isa. Mr. Na, umalangaw-ngaw ang boses ng isang babae nang bumukas ang pinto. Katulad ng manager ng hotel kanina, siya halos magbulalas ng pangalan niya bago nanlamig sa matinding titig ni Zachary. Ahem, magandang araw po sir, ako po ang pribadong doktor na hiniling ng manager. Pumasok ka. Tinuro niya si Charlotte habang nagpatuloy, tingnan ang mga sugat sa kanyang leeg at sa balikat. Yes sir, magalang niyang sagot. Mukhang nasa 40 na ang doktor. Ang kanyang uniforme at ang medical kit sa kanyang mga kamay ay nagdagdag sa hangin ng profesionalismo sa kanyang paligid. Anong nangyayari? Bago pa matuno ni Charlotte ang sitwasyon, pilit siyang inihiga ni Zachary sa sopa. Behave yourself and stay still. Iuuwi na kita kapag nagamot na ng doktor ang mga sugat mo. Wala siyang choice kundi sumuko at sumunod. Nakayuko ang doktor sa sahig habang ginagamot niya ang mga sugat ni Charlotte at pinalitan itong basang-basa na bendahe. Miss Wynne, may nana sa iyong mga sugat. Bibihisan ko sila hanggat kaya ko sa ngayon. Kakailanganin mo uminom ng ilang antibiotics ngayon. Kung lumalala pa sila bukas, kailangan mo silang ipagamot sa ospital. Naiintindihan. Salamat. Tumango si Charlotte. Pagkatapos magreseta ng gamot, umalis ang doktor na nakakunot noo patungo kay Zachary. Iyan ay kakaiba. Bakit siya kumilos ng napakagalang sa iyo? Isang tingin ng pagkalito ang bumungad kay Charlotte na mukha. Kung sino ang may pera ay ang boss. Sabi niya sa matter of fact na tono habang sinisimulan niyang magsuot ng damit sa harap niya. Mabilis siyang tumalikod. Anong ginagawa mo? Hindi ba pwedeng medyo mahinhin ka? Nasa wardrobe ang mga damit mo. Isuot mo na, walang pakialam niyang sagot. Kung hindi, pakiramdaman at libreng umuwi na nakasuot ng nightrobe ng hotel kung gusto mo. Tiningnan niya ito ng mga punyal na tingin habang binubunot ang tambak na damit at naglakad patungo sa banyo. May puting damit na kasama ng isang set ng pre-sanitized innerwear. Namangha sa bawat detalye isinasaalang-alang, masunurin siyang nagpalit ng kanyang bagong damit. Laking gulat niya, bagay sila sa kanya at perpekto. Para bang ang bawat piraso ay partikular na iniayon sa kanya. Hindi lamang iyon, ngunit ang tela ay naramdaman din na komportable sa kanyang balat, at ang mga ito ay dumula sa kanyang katawan ng maginhawa. Tapos ka na ba? Umalangaw-ngaw ang boses ni Zachary mula sa labas. Oo, ako nga. Lumabas siya ng banyo at nagtanong, kanino ang mga damit na ito? Kasya sa akin perpekto, napaka-komportable nila. Bakit mo pa tinatanong? Siyempre sa'yo sila.
Lumapit ito sa kanya at ginulo ang basang buhok nito. Pagkatapos ay pinaupo niya ito sa harap ng dressing table, kumuha ng dryer mula sa drawer at sinimulang hipan ang kanyang buhok. Tahimik siyang nakaupo doon, tinitigan ang sarili sa salamin bago ibinaling ang tingin sa lalaking nasa likod niya na inaayos ang buhok niya. Isang mainit na pakiramdam ang namumulaklak sa kanyang puso. Kung iisipin, ang ganda talaga ng escort na ito. Sa katunayan, palagi niyang idineposito ang kanyang buwanang kabayaran ng masunurin gaya ng napagkasundoan, nang walang ni isa pagkaantala. Napaka-loyal niya at nakikinig sa bawat tawag niya sa kabila ng kanyang mapagmataas na ugali. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na palihim niyang inayos ang isang doktor para gamutin ang lumalalang mga sugat niya at naghanda pa ng perpektong pagpapalit ng damit para sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang makulimlim na trabaho bilang isang escort, marahil ito ay isang magandang opsyon para sa kanila na magkaisa bilang isang pamilya. Kasabay ng pag-iisip sa kanyang isipan, agad itong inalis ni Charlotte. Hindi, Charlotte Wind, hindi ka dapat lumambot. Minsan ang escort, laging escort. Imposibleng maalis niya ang mga mantsa sa kanyang pangalan bilang isang taong gumagawa ng ganoong maruming trabaho sa loob ng maraming taon. Kahit na siya mismo ay hindi pansinin ang kanyang nakaraan, paano ang mga bata? Kung magiging pamilya sila, paano kung may makasalubong silang kliyenteng nakakilala sa kanya habang nasa mga lansangan? Ano ang mararamdaman ng mga bata? Ang kanyang mga anak ay magiging katatawanan dahil sa pagkakakilanlan ng kanilang biolohikal na ama, gagawin nila hindi kailanman magagawang harapin ang lipunan ng nakataas ang kanilang mga ulo. Habang iniisip niya ang mga bagay na ito, mas lalong bumabalot sa kanyang puso ang takot. Muli niyang paalala sa sarili at muli na hindi niya pababayaan ang kanyang pagbabantay, gaano man kaamo ang escort na ito. Hindi kailanman. Tapos na, sa isang makinis na kisap mata, pinatay ni Zachary ang dryer. Ginulo niya ang malambot nitong buhok na para bang hinahaplos ng kaunti tuta. Tama na, hinila niya ang kamay nito at lumayo sa kanya. Hindi mo ako kailangang ipadala sa bahay. Magtataksi ako. Sigurado ka ba dito? Walang pagtutol sa tono niya sa pagkakataong ito. Malamig niyang paalala, minsan umalis ka dito mag-isa, hindi na ako tutulong sa'yo. Iyon ang magiging pinakamahusay. Sagot niya agad. Kapag nailipat ko na ang pera sa iyo, puputulan natin ang relasyon. Huwag na tayong magkita ulit. Nakakunot ang noo niya habang tahimik na nakatingin sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo siya. Sige. Gayun din, kailangan mong tanggalin ang recording na iyon. Na-delete na ito kaninang umaga, hindi mo ba nakita iyon? Lalong lumalim ang kanyang noo habang nagsasalita. Mabuti naman kung ganoon. Paalam. Sa pagkakataong iyon, tumalikod siya at kumaripas ng takbo. Nakatayo siya habang pinagmamasdan ang likod nito na nawawala sa dikalayuan. Namutla ang mukha niya sa galit, mga kamao nakakuyom ng mahigpit. Sa pagkakataong ito, tuturuan niya ng leksyon ang babaeng ito. Tiyak na babalikan niya ito nagmamakaawa on her own accord. Lumabas si Charlotte sa elevator at pumara ng taxi pagkalabas niya ng lobby. Ibinalik niya ang tingin sa Aston Martin sa hindi kalayuan sa bintana ng sasakyan. Tumibok ang puso niya sa isang biglang kilati ng kalungkutan. Naalala niya ang kabaliwan na pinagdaanan nila noong nakaraang gabi, at ang kanyang banayad at mapagmalasakit na kilos ngayon. At kung paano nila pinutol ang ugnayan sa isa't isa ng ganoon. Parang nawala ang lahat kasabay ng hangin sa isang kisap mata. Parang panaginip, parang walang nangyari simula kagabi. Nawala sa kanyang pag-iisip, dumating ang taxi sa harap ng kanyang bahay bago niya ito namalayan. Hapon noon, ang mga bata ay umalis para sa kindergarten. Bumungad sa pintuan si Mrs. Berry at nagmamadaling lumapit sa kanya. Goodness me, saan ka huling nagpunta kagabi, Miss? I've tried calling you so many times pero hindi ka sumasagot. Sobrang nag-aalala ako. Lumabas ako kasama ang isang kasamahan at uminom ng labis, kaya nabangga ako sa kanyang lugar, palusot ni Charlotte matamlay. Pagod na ako, Mrs. Berry. Kailangan ko ng idlip. Sige. Magluluto ako ng makakain pagkatapos mong magpahinga.
Okay, kinaladkad niya ang kanyang mga paa pabalik sa kanyang silid. Tulad ng pagtatangka niyang gumawa ng online na paglipat sa gigolo, ang kanyang mga daliri ay nagyelo sa ibabaw ng screen ng kanyang telepono. Isang biglaang napagtanto sa kanya, hindi niya ginawa alamin ang kanyang bank account number. Bukod dito, 700 na lang ang natitira sa kanyang credit card kung ililipat niya ang pera pabalik sa siya. Ilang araw pa kaya siya makakaligtas sa 700 lamang? Ay hindi, ano ang gagawin ko ngayon? She was racking her brain nang biglang nag-vibrate ang phone niya at nag-ring. Si Hector ang tumamawag. Sa pangalang iyon, agad niyang ibinaba ang tawag nang hindi sumasagot. Hindi siya mapakali sa lalaking iyon panahong tulad nito. Nang walang pag-aalinlangan, nagpadala siya ng text sa kay escort. Ibigay mo sa akin ang iyong account number. Ililipat ko ang pera ngayon. Naghintay siya ng ilang minuto, ngunit walang sumasagot. Ayaw ba niyang ibalik ang pera niya? Naisip niya na dapat niyang ibalik ang pera anuman, upang maiwasan ang anumang problema sa kanya sa hinaharap. Gayunpaman, kung ayaw niyang ibalik kaagad ang pera, maaaring maghintay man lang siya hanggang sa susunod na sweldo. Maya-maya lang, nag-vibrate ang phone niya na may bagong incoming message. Sumagot si escort in debt sa kanyang bank account number. Si National Union Bank, XXX, Danny Grant. Hey! Ang mga lalaki ay magiging lalaki pagkatapos ng lahat. Isang mapanuksong tawa ang pinakawalan niya habang binabasa ang pangalan. Anong makalumang pangalan para sa isang escort? Hindi nakakagulat na hindi niya iyon dinala. Napabuntong hininga siya sa pag-iisip na maglipat ng malaking halaga ng pera. Ayos lang. Sa palagay ko mas mabuting putulin ang relasyon sa lalong madaling panahon. Sa isang tap sa kanyang telepono, inilipat ni Charlotte ang isang lump sum sa kanyang account. Upang bigyan ng sarili ng karagdagang peace of mind, she dialed his number. I've transferred 107,000 in total. Pakisuri kung natanggap mo ito. Okay, malinaw na sagot ng pamilyar na boses. Paalam. Sa loob ng isang segundo pagkatapos ibaba ang tawag, binura niya ang numero nito sa listahan ng kanyang contact. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inis. Ano ang malamig na ugali na iyon? Hindi ba siya napakaamo at madamdamin kanina lang sa hotel? Pagkukunwari ba ang lahat? Saan ba nawala lahat ng ugali niya? Wala man lang salamat matapos niyang ibalik ang pera niya. Kawawang escort. Bukod doon, napatitig siya sa kawalan sa natitirang balanseng kumikislap sa kanyang screen. Mayroon lamang 700 ang natitira, hindi na ito sapat para pambili ng gatas para sa mga bata. Wala pang isang buwan mula nang magsimula siya sa kanyang kasalukuyang trabaho. Siya ay nalilito kung paano pamahalaan hanggang sa araw ng sweldo. Kinapa niya ang kanyang aparador at mga drawer, umaasang makahanap siya ng isang bagay na mahalaga na maaari niyang makuhang magbenta o magsanla para sa ilang mabilis na pera. Naku, wala nang iba bukod sa ruby necklace. Nakuha ito ni Zach Erinock para sa kanya pabalik sa charity auction. Nakaramdam siya ng kalungkutan. Ang ruby necklace ay hindi isang bagay na magagamit niya ngayon bagamat sulit ito sa daang milyon. Kinailangan niyang ibalik ito sa Diablo mismo isang araw. Teka, wala na ba talagang ibang paraan? Ipinatong niya ang isang palad sa kanyang ulo at nagpakawala ng walang magawang buntong hininga. Magkadikit ang mga kilay niya sa malalim na pagkakakunot nang biglang tumunog muli ang kanyang telepono. Naguguluhan sa unknown number, saglit siyang nag-alinlangan bago ito kinuha. Hello, Charlotte. Ako ito, si Lily. Okay ka lang? Isang mataas na boses ang umalingaw mula sa kabilang dulo. Lily, matagal bago niya naalala ang pangalang iyon. Si Lily ang ibang babae mula sa Administrasyon Department. Okay lang ako. Paano mo nalaman ang number ko? Nakuha ko sa HR Department. Balita ko nag-emergency leave ka ngayon, kaya gusto ko lang e-check ka. Ayos lang ako, salamat. Nag-iingat si Charlotte sa kabila ng pagiging magalang niya. Pagkatapos ng nangyari kahapon, siya hindi sapat ang pagtitiwala sa sinuman upang pabayaan siyang magbantay. Hanggang ngayon ay nasa dilim pa rin siya kung bakit tinambangan siya ni Yolanda ng ganoon.
Hindi niya maalala na nakagawa siya ng anumang bagay na maaaring gawin na masaktan siya. Anong nangyari kagabi? Nawala ka ng walang abiso pagkalabas mo ng suite kasama si Yolanda. Hindi na rin bumalik ang boyfriend mo pagkaalis niya para hanapin ka, tugon ni Lily. Lahat dito akala ay sinusubukan mong tumakas mula sa bill, ngunit sinabi sa amin ng manager ng Sultry Night na ang iyong boyfriend ay binayaran na ang buong session. I'm okay. I guess I just drinks too much. Pag-iwas ni Charlotte sa tanong. I'm sorry kung iniwan ko kayo guys ng ganun kahapon. Don't worry about that. Si Yolanda nga pala, hindi pa pumapasok sa opisina ngayon. Ang kumpanya, kamakailan lamang ay inihayag na siya ay sangkot sa ilang kriminal na aktibidad kasama si Mr. Hall. Tila sila ay naibigay na sa pulis. Nagulat kaming lahat. Nakakatakot, sagot ni Lily. Kaya si Yolanda ang naging partner in crime ni Wesley. Hindi nakakagulat na ang mga bagay ay tila hindi kapanipaniwala. Ang paraan Yolanda na paulit-ulit na hinarap siya tungkol kay Wesley habang nagdududa. At noong gabing iyon nang sasaksakin na siya ni Wesley, walang alinlangang nakaramdam siya ng pagtulak mula sa likuran. Akala niya siguro nag-i-imagine lang siya, pero sa paliwanag ni Lily, sigurado na siya ngayon na si Yolanda ay ang taong nagtangkang itulak siya sa kamatayan. Charlotte, gusto ko ring humingi ng tawad. Dapat sana ay pinigilan na kita noong pinangunahan ka ni Yolanda palabas ng suite. Wala akong ideya na magiging ganito ang mga bagay. Lahat ng tao sa opisina ay nag-uusap tungkol dito ngayon. Pinag-uusapan nila kung paano ka sinubukang saktan ni Yolanda, ngunit sa kabutihang palad ay sumugod si Mr. Knock sa eksena at iniligtas ka. Hindi ko maisip kung ano ang mangyayari kung hindi siya nagpakita sa oras, pangungulit ni Lily sa kanya. Kakasabi mo lang, si Mr. Knock. Nagulat si Charlotte. Hindi ba si Escort Indet ang nagligtas sa kanya? Paano kaya na si Zachary Knock? Oo, sinabi ni Fiona na si Mr. Knock ang nagdala sa iyo sa kanyang Aston Martin, sabi ni Lily sa kanyang boses, at nagsimulang manginig. I'm really sorry, Charlotte. Please don't ever bear any grudge against me. I really na hindi ko sinasadya na masaktan ka, humihikbi siya. Don't worry, Lily. I know it's not your fault. You should get on with your work. I'll see you tomorrow, okay? Binaba ni Charlotte ang topic at ibinaba ang tawag. May isang bagay na hindi niya moari. Hindi ba kabilang sa kay Escort ang Aston Martin? Paano na naman si Zachary Knock? Marahil ay napagkamala ni Fiona na si Ginoong Knock si Escort. Pareho silang magkamukha mula sa likuran. Ang sakit ng kanyang ulo ay nagsimulang mamuo ng maraming mga pag-iisip ang bumalot sa isip ni Charlotte ng sabay-sabay, hindi ako dapat iniisip ito ngayon. Kung paano ko kayang bayaran ang susunod kung pagkain ay mas mahalaga kaysa sa mga lalaki. Kailangan niyang gumawa ng paraan para kumita ng mabilis na pera. Isang biglaang katok sa pinto ang nagpatalsak sa kanya sa gulong-gulo na pag-iisip. Miss, hindi ka pa natutulog ba? Umalangaw-ngaw ang boses ni Mrs. Berry mula sa kabilang bahagi ng pinto. No, I haven't. Come in, Mrs. Berry, agad na sagot ni Charlotte. Bumukas ang pinto nang pumasok si Mrs. Berry na may hawak na ilang papel. Miss, ang mga bata ay aalis para sa Sunflower Class Spring Trip bukas. Kakailanganin naming lagdaan itong form ng pahintulot at invoice, at gawin ang pagbabayad sa kindergarten ngayon. Ikaw ba mismo ang gagawa nito, o dapat ba akong pumunta sa halip? You do it, please. Masakit pa rin ang mga sugat ko, kailangan ko ng magpahinga. Hinawakan ni Charlotte ang kanyang telepono at maglilipat na sana ng pera kay Mrs. Berry. Magkano ito? 800 per pax. So ang total para sa kanilang tatlo ay 2,400. Si Mrs. Berry nasagot niya habang inaabot ang invoice. Nakanganga si Charlotte sa mga papel na nasa harapan niya. Anong klaseng kindergarten ito? 800 bawat anak para sa isang paglalakbay lamang sa paaralan. Balak ba nilang dalhin ang mga bata sa paglilibot sa outer space o kung ano? Oh, ito ang nagpapaalala sa akin. Humirit si Mrs. Berry nang makita ang balanse sa kanyang telepono.
Mayroon pa akong 1,000 na natitira sa 3,000 mula sa mga gastusin sa muebles na ibinigay mo sa akin noong nakaraan. Kaya kung gawin ang bayaran muna sa perang ito. Ako ba? Naguguluhang tumingin si Charlotte. Tila hindi narinig ni Mrs. Berry ang kanyang pag-ungol. Pupunta ako ngayon sa kindergarten. Magpahinga ka ng mabuti, miss. Magluluto ako ng hapunan pagbalik ko. Dahil doon, nagmamadali siyang umalis at lumabas ng bahay. Napatitig si Charlotte habang ang matambok na likod ng babae ay gumalaw at nawala sa paningin. Nagilty siya na nagbigay na lamang ng 1,000 kay Mrs. Berry para makabili ng ilang kasangkapan nun. Umuwi si Mrs. Berry na may dalang lumang show rack at isang simpleng bookshelf mula sa thrift store. Kahit siya ibinalik na may balanseng 300. Saan nanggaling ang sobrang 3,000? Dapat ay ibinenta ni Mrs. Berry ang sarili niyang alahas para makatulong sa gastusin ng pamamahay. Napabuntong hininga siya sa pagiging inutil niya. Si Mrs. Berry ay naging matapat na nag-aalaga sa kanya at ang mga bata sa lahat ng mga taon na ito. Bukod sa pagkaantala sa sweldo ng kasambahay, kailangan pa niyang magtanong kay Mrs. Berry para sa tulong sa pera sa mga araw na ito. Hindi mabubuhay si Charlotte ng mas matagal sa pagsisisi na ito. Binuksan niya ang laptop niya at nagsimula na maghahanap ng part-time na trabaho. Tiyak na napakaraming pagkakataon doon. Hanggat nagsusumikap siya ng higit pa, hindi magkakaroon na kailangang magutom. Hiring driver, tagahatid ng pagkain. Nag-scroll siya sa pagkadismaya. Karamihan sa mga bakanteng nakalista ay nangangailangan sa kanya na magkaroon ng sariling paraan ng transportasyon. Wala na siyang kotse, at hindi na niya kayang bumili ng bisikleta sa dami ng pera na gastusin niya. Teka, may ibang trabaho pa ba ako? Nagningning ang kanyang mga mata nang makatagpo siya ng isang advertisement para sa isang bar singer. Magandang hitsura, kaakit-akit na figure, sanay sa mga instrumentong pangmusika. Sabik niyang sinuri ang mga kinakailangan sa trabaho, pagkatapos ay nakita niya ang huli pangungusap kung saan nakasaad ang sweldo. 280 kada oras. Parang kakabukas lang ang bar. Mukhang mas matino ang bar ng lugar kung saan pupunta ang mga customer para magpahinga sa musika, uminom, makihalubilo at maglaro, at marahil ay gumawa din ng kaunting paglalandi. Ito ay hindi maaaring maging sa parehong antas ng isang nightclub bilang engrandi at maningning bilang ang sultry night. Ang mga ganitong uri ng mga bar ay malamang na may mas kaunting kalokohan kung ihahambing. At saka, hindi siya makakabangga ng mga makulimlim na tao tulad ni Escort in Debt sa isang bar na ganito. Kaya ko itong subukan. Mabilis siyang nagsulat ng resume at isinumite ito sa isang click. Bilang isang taong nag-aral ng piano mula pagkabata hanggang sa pinakamataas na grado at nanalo pa ng marami sa internasyonal na mga parangal, siya ay nagtitiwala na siya ay matatanggap sa trabaho. Ang musika ay naging libangan lamang niya noong bata pa siya. Hindi niya akalain na balang araw ay kakailanganin niya ito upang pakainin ang sarili sa kasanayang ito. Desperado siyang makuha ang posisyon bago ito agawin ng iba, dinail niya ang numero na nakasaad sa advertisement ng employer. Halos agad na sinagot ang telepono, na para bang ang hiring ng company ay talagang nangangailangan ng isang tao upang punan ang bakante. Maaari kang pumunta para sa isang pakikipanayam sa 8:00 ngayong gabi kung gusto mo. Kung pumasa ka, maaari pa naming pag-isipang hayaan kang magsimula sa trabaho ngayong gabi mismo. Sige, maaari ko bang malaman kung babayaran ako araw-araw? Tanong niya. Posible talaga yan. Negotiable ang payment form as long as you have the looks and talent we're looking for, sagot ng boses sa kabilang dulo. Great, pupunta ako doon ng 8:00 ng gabi. Salamat. Ibinaba na niya ang tawag ng may ginhawa at pananabik. Sa sandaling iyon, umalangaw sa buong bahay ang boses ng kanyang mga anak, Mommy, are you home? Robbie, Jamie, Ellie, Fifi, dali-dali siyang lumabas ng pinto para batiin sila. Mommy, ang kanyang 3 anak ay agad na bumulusok sa kanyang mga bisig. Umikot si Fifi sa hangin sa itaas nila habang sumasabay sa pagsambit ng Mommy. Mommy, Ellie, dinala mo na naman ba si Fifi sa kindergarten?
Hinalikan ni Charlotte ang chubby, rosy cheek ni Ellie. Lumipad siya sa bag ko. Nakita ko lang siyang nagtatago sa loob noong nasa kindergarten ako, paliwanag ni Ellie habang ang kanyang pink na labi ay pumikit sa maliit na pagpout. Ngunit hindi ako pinagalitan ng mga guro dahil doon. Sabik niyang pagpapatuloy. Ginawa ni Fifi ang kanyang sarili ngayon. Hindi siya nang istorbo sa sinuman sa klase, at lahat ay masaya na nakikipaglaro sa kanya. Lahat sila ay mahal si Fifi. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 125. Oo, sinabi ni Timothy na hihilingin niya sa kanyang ama na bilhan siya ng nagsasalitang loro. Pagkatapos, kumuha si Jamie ng isang gintong card ng imbitasyon. Mommy, inimbitahan din niya kami sa birthday party niya. Nagulat si Charlotte. Pareho silang nasa kaguluhan sa huling pagkikita nila. Kailan sila nagkaroon ng ganoong kalapit na relasyon? Mommy, hindi na binubuli ni Timothy si Ellie. Seryoso ang mukha ni Robbie. Patuloy niya, araw-araw, iba't ibang klase ng pagkain ang dinadala niya para kay Ellie. Para sa tanghalian, binigay pa niya ang kanyang pakpak ng manok at strawberry. Eksakto, hindi na siya bastos gaya ng dati, sang-ayon ni Jamie. Pagkatapos, nagsimula siyang gayahin ang mga galaw ng suntok ko at nagyabang. Kamakailan, hiniling pa niya sa akin na makipag-spar sa kanya, at tinuruan ko siya ng ilang mga trick. Ignoring her brothers, Ellie tilted her head and asked innocently, Mommy, pwede ko ba siyang patawarin at tanggapin bilang kaibigan siya? Oo naman. Nakangiting tumanggaw si Charlotte sa kanyang ulo. Hindi ako makikialam sa mga taong gusto mo maging kaibigan. Kung ganoon, pwede ba tayong dumalo sa birthday party ni Timothy? Hindi na nagdalawang isip si Jamie na magtanong. Well, nag-isip si Charlotte at nag-isip ng dahilan. Ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay malamang na nasa birthday party din. Bagamat lahat kayo ay naalis na ang mga hindi pagkakaunawaan at nakabuo ng bagong pagkakaibigan, maaaring iba ang iniisip ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Sa tingin ko, mas mabuti kung lahat tayo ay hindi nadadalo sa kanyang party. Anyway, pwede kayong mag-celebrate kasama siya sa kindergarten. Ako rin. Si Robbie, ang pinaka-mature, ay tumanggaw bilang pagsang-ayon. Dagdag pa niya, ang nanay ni Timothy at ang lola ay napakabangis. Dapat nating laktawan ang party sa halip. Okay, dahil sa pagkadismaya, kinagat ni Jamie ang kanyang mga labi at tumingin sa ibaba. Hindi ko na makikita ang mga figure ng Transformers sa bahay ni Timothy. Sa kabilang banda, tila hindi naapektuhan si Ellie. In a serious tone, she stated, magpapapicture ako at ipadala ito sa kanya bilang regalo sa kaarawan. Magiging okay ba iyon, Mommy? Siyempre, lahat kayo ay napakagandang kaibigan. Hinaplos ni Charlotte ang bawat pisngi nila. Mommy, ikaw ay isang babae. Mangyaring huwag sa lahat ng oras, Jamie pouted at tumakbo palayo. Oh, nagulat si Charlotte sa reaksyon niya. Dati, lagi siyang nagseselos sa kapatid niya at nagrereklamo na may kinikilingan ako kay Ellie. Nagprotesta pa siya na kailangan kong bigyan sila ng parehong numero ng mga halik sa bawat oras. Ano ang meron sa kanya ngayon? May gusto si Jamie sa isang babae, bulong ni Robbie. Pinisil-pisil ang kanyang baba na parang alam niya ang lahat, at ibinunyag niya, palagi siyang sumisilip sa kanya. Totoo ba yun? Sino yun? Curious na tanong ni Charlotte. Humarap sa tabi ng kanyang ina, bumulong si Robbie, gusto niya ang aming bagong guro sa musika. Haha, talaga, hamalakhak si Charlotte. Well, gusto mo rin ba siya? Siyempre hindi. Agad na hinawakan ng kanyang panganay na anak ang kanyang dibdib at tinapik ito. Interesado lang ako sa aking pag-aaral. Haha. You have the right priorities, Robbie, puri ni Charlotte at marahang ginulo ang buhok ng anak. Mommy, binigay din sa akin ito ni Timothy. Kinuha ni Ellie ang isang bracelet sa kanyang bag. Binigay niya sa akin ito dahil tinulungan ko siyang kainin ang mga strawberry na kinaiinisan niya. Ito,
Tiningnan ni Charlotte ang bracelet at sumimangot, "Ellie, hindi mo dapat tanggapin ang ganoong bagay na mga regalo mula sa iba sa hinaharap, okay?" "Bakit?" Nanlaki ang kanyang anak mga mata at naguguluhan at nagtanong. Mahal ang bracelet na ito, at ito ang pamana ng kanilang pamilya. Natigilan si Charlotte bago siya makaisip ng isang mas simpleng paraan upang ilarawan ang kanyang punto. Sa anumang kaso, hindi mo dapat tanggapin ang mga ganitong regalo sa hinaharap maliban kung ginawa sila ng iyong mga kaibigan ng personal. Naiintindihan mo ba? Okay, naiintindihan ko, nag-aatubili na tumanggo si Ellie at sumang-ayon. "Mrs. Berry," tawag ni Charlotte at nag-utos, "kapag hinatid mo si Ellie bukas, ipasa itong bracelet sa kanyang guro. Sabihin sa guro na ibalik ito sa estudyanteng nagbigay nito sa kanya." "Sige," sumagot si Mrs. Berry habang nagluluto. Tutuloy na sana si Charlotte, pero nag-iingay si Fifi bilang senyales na gutom na ito, kaya ang mga bata nagmamadaling pakainin ang kanilang alagang loro. Nang mga sandaling iyon, kumatok ang security guard sa kanilang pintuan para paalalahanan silang magbayad ng kanilang utility bill. Siya rin ay nagbanta na puputulin ang kanilang kuryente kung hindi sila magbabayad. Agad na nawala si Charlotte sa kanyang pag-iisip. Pagkatapos kumain, nagmadaling pumunta si Charlotte sa bar DTT para sa isang interview. Dahil gusto niyang maging isang mang-aawit, mahalaga ang kanyang hitsura. Kaya naman, hinukay ni Charlotte ang isang itim na damit na binili niya ilang taon na ang nakakaraan at isinuot iyon. Naglagay pa siya ng pulang lipstick. Pagtingin niya sa refleksyon niya sa salamin, akala niya ay sobra ang lipstick, kaya pinunasan niya ito. Ipinares ang kanyang damit sa isang pares ng sapatos na pang-sports, dumiretso siya sa bar. Bagamat casual ang pananamit niya, nakatawag pa rin ng atensyon sa mga tao sa bar ang kanyang hitsura. Medyo walang laman ng lugar, at 3 mesa lang ang okupado. Mayroon ding kakaunting tauhan. Sa pagdating ni Charlotte, biglang nabuhay ang boring na atmosphere sa bar. Ang mga bisitang nakaupo sa 3 okupadong mga mesa ay biglang napatingin, at ang kanilang mga mata ay nagliwanag, at handa na simulan ang pakikipag-usap sa kanya. Samantala, sa mesa sa sulok, tinapik ng may-ari ng bar na si Peter ang balikat ng katabi niyang binata. "Dumating na ang ating bagong biktima. Tiyak na magugustuhan mo siya. Haha, ang iyong bar ay napakasama at wala kahit isang magandang hostess." Ang binata sa itim na leather jacket ay nanunuya ngunit biglang huminto nang makita si Charlotte na papasok sa isang nagulat, at ang kanyang mga mata ay parang malapit ng malaglag. "Sir, gusto mo ba siya?" Binigyan siya ni Peter ng isang nakakalokong ngiti. "Kukunin ko ang number niya para sa iyo." "Tumigil ka." Agad siyang pinigilan ni Chris at binalaan, "Huwag mo siyang gagalawin." "Kilala mo siya?" tanong ni Peter. "Higit pa kami sa magkakilala." Pinikit ni Chris ang kanyang mga mata at pinag-aralan si Charlotte na may kakaibang ekspresyon. Kung ikukumpara sa inosenteng hitsura niya kahapon, mas pinili niya ang wild at sexy nitong hitsura ngayon. "Papapuntahin ko siya," sabi ni Peter. "Sinabi ko sa iyo na huwag mo siyang hawakan." Binigyang diin ni Chris na may mga laser na pumutok sa kanyang mga mata. "Okay, I got it," pagsuko ni Peter habang masiglang tumanggo sa kanyang ulo sa gulat. "Boss, narito ang bagong mang-aawit para sa isang pakikipanayam." Dinala ng isa sa mga waiter si Charlotte. Agad na nakita ni Charlotte si Chris at napatigil siya sa paglalakad. Siya ba si escort in debt? Ang kanyang anyo, damit at siya ay eksaktong kamukha mula sa likuran. Lumingon si Chris, at damapo ang tingin niya kay Charlotte. May masalimuot na ekspresyon sa kanila. "Nakilala niya ba ako?" "Ikaw." Tiningnan ni Charlotte ang gwapo ngunit medyo parang bata na binata at nabawi siya sa katahimikan. "Ikaw ba?" Bumilis ang tibok ng puso ni Chris. "Kinikilala niya ako. Tinuturing ba niya akong kuya?" "Danny Grant." Tumawag si Charlotte, sa pag-aakalang siya ay si escort in debt. "Ha?" Naguguluhan si Chris. "Ano ang nangyayari? Nakagawa ba si Zachary ng ganoong kapurol na pangalan para sa kanyang alias?" "Sorry, napagkamalan kitang iba."
Charlotte uttered, at pakiramdam hindi sigurado tungkol sa sitwasyon. Sigurado akong siya si escort na iyon. Well, I should play along and pretend we don't know each other since we na pinutol na ang aming mga relasyon. Ikaw, masayang pinandilatan ni Peter si Charlotte at kinumpirma, nandito ka para sa isang panayam bilang mang-aawit. Oo, tumanggo si Charlotte. Anong mga instrumento ang tinutugtog mo? Tanong ni Peter. Tutugtog ako ng piano, sagot ni Charlotte habang nakatingin sa entablado upang makita ang isang puting piano. Maaari kang umakyat sa entablado at tumugtog ng isang bagay para sa amin, alok ni Peter habang sumenyas patungo sa instrumento. Okay, nagnakaw ulit ng tingin si Charlotte kay Chris bago siya umakyat sa stage. Nagsimula siya sa madaling nocturne bago lumipat sa isang mapaghamong kanta, ang theme song ng Pirates of Caribbean. Agad na pinalakpakan siya ng lahat. Lahat ng mga kabataan sa karamihan ay nagyayapa para sa kanya. Nang matapos na siya sa kanta, umalis siya sa stage at lumapit kay Peter. Okay lang ba yun? Ito ay medyo okay na rin. Gayunpaman, ang mga tao ay pumupunta rito upang uminom, at hindi ito isang high-class na western restaurant. Sa makatuwid, maaaring kailanganin mong kumanta habang tumutugtog ng piano, at mas mabuti, kailangan mong gumanap ng mabilis na songs, nakangiting sabi ni Peter habang nagbibigay ng kanyang mga komento. Agad namang tumanggo si Charlotte, walang problema, makakapag-play pa ako ng ilan. Hindi na kailangan, bibigyan kita ng ilang oras para maghanda, at sisimulan mo ang iyong unang pagtatanghal sa alas 9, pinigilan siya ni Peter sa kalagitnaan ng pangungusap. Babayaran kita ng 2,000 kada oras. Ang bawat shift ay tatagal ng 2 oras, at kailangan mong gumanap tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ayos lang ba sa iyo? Nagulat, tumigil sandali si Charlotte bago niya maingat na kinumpirma, 2,000 sa isang oras. Tama ba? Kung sa tingin mo ay napakababa nito, mayroon pa ring puwang para sa talakayan, paliwanag ni Peter. Hindi, ayos lang. Ako na ang kukuha. Tuwang-tuwa si Charlotte. Akala ko kailangan kong ipakita sa iyo ang aking mga sertipiko bago ka mag-alok ng ganoong presyo. Hindi ko kailangan ng sertipiko dahil masasabi ko kung gaano kakagaling sa mga narinig ko hanggang ngayon, tumawa si Peter. Okay, dapat kang pumunta sa backstage para maghanda. Oo, syempre. Maraming salamat, pasasalamat ni Charlotte sa kanya at agad na tumungo sa backstage kasama ang isa pang waiter. Samantala, inikot ni Chris ang likido sa kanyang baso habang sinusundan ng tingin si Charlotte. Sino ang lalaking nakaupo sa tabi ng boss natin? Bulong ni Charlotte. Iyan ay si Mr. Broyd. Bulalas ng waiter at nagpatuloy, kaibigan siya ng boss namin at shareholder ng bar na ito. Anong ginagawa niya? Tanong ni Charlotte. I think he is the heir to a rich family. Besides that, I have no clue. Pagkatapos, pinayuhan ng waiter si Charlotte, mukha kang isang simpleng babae, kaya gusto kong bigyan ka ng isang piraso ng payo. Si Mr. Broyd ay isang playboy at napakalandi. Ang kanyang mga kasintahan ay dumarating at umaalis ng madalas kapag siya ay nagbabago ng kanyang damit. Kung pera ang priority mo, pwede kang magpatuloy at magsaya kasama siya. Kung hindi, maaari mong kalimutan ang tungkol sa anumang bagay dahil hindi niya sineseryoso ang anumang relasyon. I was just curious. Don't worry, I don't have any funny ideas. Awkwardly laughed it off ni Charlotte. Ito ay parang hindi siya ang escort in debt dahil hindi naman siya tagapagmana ng mayamang pamilya. Akmang aalis na si Charlotte, isang grupo ng mga sexy at magagandang babae ang sumugod sa bar at masigasig kay Chris. Mr. Broyd, miss na miss ka na naming lahat. Mr. Broyd, bakit ang tagal mong pumunta dito? Napakawalang puso. Oo, Mr. Broyd, bakit hindi ka bumisita sa sultry night ngayon? Tumahimik ka. Sumimangot si Chris at nanunuya, lahat kayo ay gumagawa ng sobrang ingay. Ang kakaiba ngayon, pakiramdam niya ay hindi kayang hawakan ng mga babaeng iyon ang kandila katulad kay Charlotte. Ang isa ay isang anghel, habang ang grupong ito ay mga makukulay na ibon lamang.
Mr. Broyd, grabe ang gana mo ngayon. Sa sobrang dami mong order, kaya mo bang sikmurain? Itinaas ni Peter ang kanyang kilay at biro sa mahinang boses. Sobra, sambit ni Chris, pagkatapos ay inutusan ang mga babae, hintayin niyo ako sa labas. Ha, bakit? Ang mga babae ay hindi masaya na ang kanilang kliyente ay tila iba ngayon. Lumabas na kayo, napasimangot si Chris. Oh, masunurin na umalis ang mga babae. Ang mga lalaki sa dalawa pang mesa ay naglalaway at nagnanasa sa mga magagandang babaeng iyon, hindi makapunit malayo ang tingin sa kanila. Ano bang nangyayari sa iyo ngayon? Tanong ni Peter. Aalis muna ako, sabi ni Chris bago siya tumayo at sinuot ang kanyang jacket. Alagaan mo yung babae kanina. Naiintindihan. Pumayag si Peter. Sa oras na bumalik si Charlotte mula sa backstage, ang lalaking napagkamalan niyang si Escort Indet ay wala na. Hindi niya ito inisip at pinuntahan si Peter para suriin ang mga detalye ng kanyang kontrata. Sir, pwede po ba akong magpalit ng ibang damit? Sa tingin ko, masyadong revealing ang mga damit na ito. Oo naman, pwede mong isuot ang kahit anong gusto mo. Nagkibit balikat si Peter. Salamat. Bukod dito, sa palagay ko ay late na ang 9:00 para sa akin. Posible bang palitan ito ng 8:30 sa halip? Kung gayon, makakasakay ako sa huling tren pauwi. Oo naman, 8:30 ay ayos lang, agad na sumang-ayon si Peter. Maraming salamat, napakadali mo. Ngumisi si Charlotte. Haha, syempre. Sa may-ari ng bar, kailangan niyang alagaan siya matapos siyang utusan ng kanyang pinakamalaking customer. 8:30, naghahanda na si Charlotte na umakyat sa entablado nang may nakita siyang pamilyar na figure na papasok. Payat at matangkad na may dominanti at misteryosong aura, ipinalabas niya ang vibe ng isang hari. Pagpasok niya, tumahimik ang mga tao sa loob. Zachary knocked. Anong ginagawa niya dito? Dahil sa gulat ay napalingon agad si Charlotte. Oh mahal, kung alam niyang nagpa-part-time akong nagtatrabaho dito, tatanggalin niya ba ako? Oras na para umakyat ka sa entablado, paalala ng waiter. Bigyan mo ako ng sandali. Nagmamadaling pumunta si Charlotte sa dressing room at kumuha ng black-laced mask mula sa drawer bago dahan-dahan umakyat sa stage. Mr. Knocked, lumapit si Peter at tinanggap siya. Magalang siyang yumuko at bumati, ano ba ang iyong ginagawa dito ngayon? Imbes na sumagot ay umupo si Zachary sa isang sulok ng walang salita. Napakalakas ng kanyang aura na kahit ang mga kumikislap na ilaw sa kanya ay tila naglalaho. Samantala, nakayuko pa rin si Peter, at naghihintay sa utos ni Zachary. Nagsindi ng tabako ang binata at huminga bago siya nagtanong, dumaan ba si Chris kanina? Oo, ginawa niya, agad na sagot ni Peter. Nag-invest siya ng 300 milyon sa iyo. Nagtaas ng kilay si Zachary. Mayroong ilang mga sangay maingat na sagot ni Peter. Lahat sila kumikita. Ibig mong sabihin ng isang bastos na lugar na tulad niyan ay may kakayahang kumita ng pera. Ngumisi si Zachary, pwede ka namang maglaro sa paligid na may ilang daang milyon. Gayunpaman, kung nalaman kong wala kang silbi. Ikinawag niya ang kanyang daliri, at si Peter ay nagmadaling lumapit. Pagkatapos, malamig niyang tinusok ang upos ng sigarilyo sa palad ng huli. Isang pangit na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng may-ari ng bar. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng tunog, kaya siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Kakaupo lang ni Charlotte, at pagkatapos mapanood ang eksenang ito, namutla ang mukha niya. Ano ang nangyayari? Bakit na naman siya nanggugulo para sa iba? Ano ang ginawa ng may-ari ng bar sa kanya? Bakit kailangan niyang tretuhin ng ganoon ang amo ko? You can start, paalala ng DJ sa kanya. Natigilan si Charlotte, at nagsimulang tumutok sa kanyang pagganap. Sinimulan niyang kantahin ang love story ni Taylor Swift, na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Maging si Zachary ay inalis ang atensyon sa may-ari ng bar at humarap ito sa entablado. Sa entablado, may isang ginang na nakaitim na damit at nakamaskara ng itim na lace. Siya ay nagkaroon ng isang sexy figure at nagkaroon isang walang malasakit na saloobin. Kakaiba.
Nang makita siya, napunta sa isipan niya si Charlotte. Magkaroon kaya ng side sa kanya ang supladang babaeng iyon. Mr. Knock, gusto mo bang subukan ng ilang alak na espesyal na itinago ko? Naputol ang pag-iisip ni Zachary, nanginginig ang nasugatan na kamay ni Peter habang dinadala niya ang kanyang pinag-iingat na alak sa binata. Hindi na kailangan. Kinawayan siya ni Zachary at tumayo para umalis. Mabilis na sinundan siya ni Ben at ng iba pa. Sumunod si Peter sa likuran upang paalisin sila, na mukhang kahabag-habag tulad ng isang inabandunang aso na sumusunod sa kanyang may-ari sa paligid. Habang kumakanta, pinagmamasdan ni Charlotte si Zachary na paalis. Nandito ba siya para pahirapan ang amo ko? Whatever, it is none of my business. Pagkatapos lamang ng isang oras na pagtatanghal, nakatanggap siya ng magandang feedback. Bagamat walang gaanong customer, ang mga naroon ay puno ng papuri para kay Charlotte. Sila ay sinabi pa sa may-ari ng bar na dadalhin nila ang kanilang mga kaibigan para marinig siyang kumanta. Pagsapit ng 10:30, natapos ni Charlotte ang trabaho, at binigyan siya ni Peter ng 5,000 na hard cash. Naantig siya, ngunit nang makita niya ang nasugatan nitong kamay, hindi niya napigil ang magsalita, "Sino yung lalaki kanina? Bakit niya ginawa ito sa iyo?" She casually left out the part na kilala niya kung sino si Zachary. Ang mga problema sa totoong mundo ay komplikado, kaya hindi na kailangang magtanong pa. Tumawa si Peter, "Oo, pwede mo akong tawaging Peter." "Oo naman, Peter," bulong ni Charlotte. Nakangiting kinawayan siya ni Peter at sinabi, "Sige, dapat kang umuwi kaagad. Tandaang mag-ulat 8:30 bukas. Para sa unang linggo, kailangan mong pumunta araw-araw para masubukan namin ang tugon." Tumango si Charlotte. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ang pera sa kanyang bag. Noong una, gusto niyang sumakay ng tren pauwi. Gayunpaman, pinalibutan siya ng ilang kabataang lalaki at hiniling na ibigay niya sa kanila ang kanyang numero. Sa makatuwid, siya ay walang choice kundi kumaway para sa taxi at nagmadaling umuwi. Sa biyahe pauwi, tuwang-tuwa si Charlotte. Sa part-time na trabahong ito, maaari siyang kumita ng 5 hanggang 6,000 bawat araw, na higit pa sa ibibigay sa kanya ni escort in debt. Hindi niya kailangang umasa sa iba at kayang suportahan ang kanyang pamilya. Habang nangangarap, huminto ang taxi sa isang pulang ilaw, at nakita niya ang isang Aston Martin sa tabi niya. Hindi ba na ang plate number ng sasakyan ni escort? Sa kasamaang palad, hindi niya makita ang driver mula sa kanyang anggulo. Nag-green ang traffic light, at nang umabanti ang kanyang taxi, nilingon ni Charlotte ang lalaking iyon na bumisita sa bar DTT kanina. Siya ba yung si escort? Kaagad, kinuha ni Charlotte ang kanyang telepono at sinubukang hanapin ang contact ni escort in debt. Gayunpaman, siya ay napagtanto na tinanggal na niya ang kanyang numero. Hinalungkat niya ang kanyang mga text message, ngunit nang makita niya ang numero, ang kotse sa tabi nila ay umalis na. Nagpakawala ng buntong hininga, tanging inaliw niya ang sarili. Kalimutan mo na, we cut our ties, so why do I care? Nang gabing iyon, marami siyang napanaginipan. Isang sandali, napanaginipan niya si Zachary, at sa sumunod na sandali, pinangarap niya si escort in debt. Pagkatapos, magsisimula siyang managinip tungkol sa binata. Wala siyang ideya kung sino. Dahil siguro sa pagod, nakatulog siya. Nagising na lamang siya nang sumigaw si Mrs. Berry, sumakay na ang mga bata sa school bus. Kung hindi ka bumangon, malilate ka na. Agad na bumangon si Charlotte sa kama at nag-toothbrush. Nang hindi naghuhugas ng mukha, at lumabas na siya kwarto niya. Pagdating niya sa pinto, muli siyang tumalikod at itinulak ang pera mula sa kanyang bag kay Mrs. Berry. "Mrs. Berry, ito ang perang kinita ko kagabi. Paano ka nagkapera kagabi?" "Miss, bakit ka tumatakbo? Mag-almusal ka muna bago ka umalis," sigaw ni Mrs. Berry sa pag-aalala habang hinahabol niya si Charlotte na may dalang rice ball sa kamay. Gayunpaman, nakapasok na ang huli sa elevator. Habang nakatingin sa pera sa kanyang palad, nag-alala si Mrs. Berry. Makalipas ang ilang sandali, sinisikap ni Charlotte ang kanyang makakaya na sumiksik sa tren.
Nang sa wakas ay nakarating na ito sa kanya stop, tumakbo siya na parang baliw papunta sa office niya. Sa oras na siya ay dumating sa kanyang desk, siya ay puno ng pawis. "What's wrong with you? Mr. Knock don't like employees who don't look after their image," si Lucy pinagalitan siya. "Pumunta ka sa banyo at maghilamos." Okay, pumunta si Charlotte sa banyo para maghilamos ng mukha at inayos ang sarili. Aalis na sana siya nang marinig niyang nagbubulungan ng dalawang kasamahang babae. Alam mo ba na ang isang nagngangalang Charlotte ay nagtatrabaho sa level 68? Narinig ko na may hinila siyang mga string. Sino ang sumusuporta sa kanya? Hindi ako sigurado, ngunit narinig ko mula sa isang tao sa level 13 na may nangyari sa kanya sa isang bar, at si Mr. Knock ang nagligtas sa kanya. Sa tingin ko may espesyal siyang relasyon sa kanya. How is that possible? Ganon kataas ang status ni Mr. Knock, so what does he see in a mere employee like lang siya? Well, hindi mo alam. Whatever, let's not go on. Kapag nalaman ni Mr. Knock, tatanggalin niya tayo. Nang marinig ang mga yapak na sumunod, agad na tumakas si Charlotte mula sa palikuran. Naguguluhan siya kung ano narinig niya. Mali ba itong nakita ni Fiona mula sa departamento ng administrasyon? Si Zachary ba ang nagligtas sa akin? Habang pinag-iisipan niya ang bagay na iyon, nakaramdam siya ng malakas na aura mula sa kabilang panig. Itinaas niya ang kanyang ulo upang makita si Zachary na naglalakad sa harapan niya habang magkasalubong ang mga kilay. Nagkaroon siya ng isang madilim na ekspresyon ng mukha niya. Likas, ibinaba niya ang kanyang ulo at tumayo sa isang sulok. Nang hindi nakipag-eye contact, nilampasan siya ni Zachary. Pagkatapos lamang niyang marinig ang pagbukas at pagsara ng pinto, nakahinga siya ng maluwag. Alam niyang ginawa niya iyon pumasok sa opisina ng Pangulo. Tahimik, bumalik siya sa kanyang mesa. Si Mr. Knock ay masama ang pakiramdam ngayon. Mag-ingat at huwag magkamali, paalala ni Lucy sa kanya sa isang mababang boses. Siyempre, sabi ni Charlotte, may ilang bisitang darating sa ating opisina ngayon. Nandito lahat ang impormasyon nila. Do take note sa mga oras. Okay, pinutol siya ni Charlotte at binuksan ang file para makita ang unang bisita, si Hector. Habang siya ay tulala pa rin, bumukas ang pinto ng elevator, at lumabas ang isang pamilyar na figure. Tumingin siya sa paligid at saglit na natigilan nang makita si Charlotte. Mr. Sterling, mahinang paalala ni Owen mula sa likuran niya. Naputol ang pag-iisip ni Hector bago siyang umiti at bumati, "Hello, I am here to visit Mr. Knock. May appointment ako sa kanya." "Mr. Sterling, magandang umaga. Mangyaring pumunta dito." Si Charlotte ay tumugon ng propesyonal at kaagad na dinala siya sa opisina, na ibinigay sa isang mas makaranasang sekretarya upang gumawa ng karagdagang mga pagsasaayos. Saglit na tumitig sa kanya si Hector bago siya pumasok sa opisina. Bumalik si Charlotte sa kanyang lamesa at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Naaalala ang hindi masayang ekspresyon ni Zachary mula kanina, iniisip niya kung pahihirapan ba niya si Hector. Habang pinag-iisipan ang mga tanong, biglang sumugod ang isang sekretarya. "Miss Wright, mangyaring lumapit dito." Nawala sa kontrol ang galit ni Mr. Knock at naghagis ng isang bagay na tumama sa ulo ni Mr. Sterling. Kabanata 130, kunin kaagad ang first aid kit. Utos agad ni Lucy. Mahinahon at tuloy-tuloy, mabilis siyang naglakad papunta sa opisina ng presidente. Biglang tumibok ang puso ni Charlotte sa kanyang dibdib. Gusto niyang makita kung ano ang nangyari ngunit naghintay lamang siya. At saka, kung pumunta siya doon, baka mapahamak pa niya si Hector. "Mr. Sterling, aalis ka na. May dala akong first aid kit. I'm sorry for Mr. Knock's behavior. Wala siya sa good mood ngayon. Hayaan mo akong ipadala ka sa ospital," sumunod na sabi ni Lucy. Ayos lang. Lumiko si Hector sa isang sulok at nawala sa banyo. "Owen, ito ang first aid kit. May kasamang gamot dito." Inilagay ang kahon sa mga kamay ni Owen, at nagpatuloy si Lucy, "Baka magagamit mo ito." "Salamat." Kinuha ng kabilang partido ang kit at sinabing, "Ako na ang bahala dito. Dapat kang bumalik sa trabaho."
Tumango, bumalik si Lucy sa kanyang mesa at inutusan ang iba pang mga sekretarya, gusto kong maging abala kayong lahat. May trabaho. Kapag lumabas si Mr. Sterling, huwag mo siyang titigan. Okay. Ang mga kalihim ay may sentido komun at naunawaan na siya ay umalis sa opisina ng Pangulo dahil ng kanyang pagmamalaki. Habang tinatitigan siya ng mga ito, mas lalo siyang nahihiya. Habang nasa desk niya, nakakunot ang noo ni Charlotte at hindi siya komportable. Hindi niya maintindihan kung bakit si Hector kinailangang pagbigyan ang mga kahilingan ni Zachary at yumukod sa kanya, na napakayaman ng mga Sterling. Hindi ba mas mabuti para sa kanya na pamahalaan ang kanyang sariling negosyo? Si Zachary lang ba ang kliyente sa mundo? Sa sandaling iyon, lumabas sa banyo ang sugatang lalaki na nakatikip sa noo ang panyo. Sumunod naman si Owen sa likod niya. Hindi maiwasan ni Charlotte na magnakaw ng sulyap. Dumudugo pa rin ang noo niya at ang puting sando niya ay basang-basa ng dugo. Mukha siyang miserable. Sa sobrang sama ng loob niya ay pinagsalikop niya ng mahigpit ang mga kamay niya. Ang gusto lang niyang gawin ay magpakita ng pag-aalala, ngunit hindi siya nang ahas. Hanggang sa pumasok si Hector sa elevator, hindi siya kumibo. Gayunpaman, nahuli niyang nakataas ang ulo at nakatingin sa kanya ng may dugong mga mata, kasama ang hindi maipaliwanag na ekspresyon. Sumasakit ang puso niya at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa wakas, umalis na si Hector nang sumara ang pinto ng elevator. Ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo, nalulula. Charlotte, pumunta ka sa opisina ng presidente kasama si Danny para maglinis, utos ni Lucy. Ha? Ako? Nanginginig sa takot si Daniel. Miss Wright, natatakot ako. Ano ang dapat ikatakot? Ungol ni Lucy, gawin mong mabuti at huwag magsibol ng katarantaduhan o tumingin sa paligid ng hindi kinakailangan. Kung hindi mo natapakan ang kanyang mga paa, hindi ka kakainin ni Mr. Noct. Mabilis na dinala ni Charlotte ang mga kinakailangang kasangkapan sa opisina ng Pangulo. Nakasunod lang si Daniel nang masunurin. Hinila niya ang braso ni Charlotte at bumulong, Charlotte, pwede ba akong maglinis sa labas mamaya habang nililinis mo ang loob? Oo naman. Kabaligtaran ni Daniel, hindi natatakot si Charlotte. Gusto pa niyang komprontahin si Zachary kung bakit niya sinaktan si Hector. Kinailangan ba niyang gumawa ng karahasan ng ganoon? Pagkatapos nilang kumatok sa pinto at pumasok sa opisina ng presidente, nag-utos si Zachary, sabihin mo sa iba na walang sinuman ang pinapayagan na pumasok si Hector sa Divine Corporation ng walang pahintulot mula ngayon. Oo. Agad namang sinunod ni Ben ang utos niya. Ibinaba ni Daniel ang ulo at nahihiyang pinulot ang mga bubog na salamin sa may pintuan. Sa kabilang banda, naglakad si Charlotte sa mesa ni Zachary at tumingkayad para ayusin ang mga dokumentong iyon na nakakalat sa lupa. Doon, nakita niya ang mga mantsa ng dugo ni Hector sa buong lugar. Muli, sumama ang pakiramdam niya at nakaramdam siya ng galit. Hindi mo kailangang maglinis. Lumabas ka, utos ni Zachary. Oo. Gayunpaman, pinigilan ni Charlotte si Daniel sa kalagitnaan ng pangungusap, Mr. Noct, hindi ka ba natatakot sa baho ng dugo? Malamig siyang nagpatuloy, kung hindi, sanay ka na ba sa gayong karahasan? Napabuntong hininga si Ben. Gusto niyang ipaalala kay Charlotte na huwag makipagtalo kay Zachary sa sandaling iyon, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Samantala, natigilan si Daniel. Wala na ba sa isip si Charlotte? How dare she talk back to Mr. Noct ng ganun? Kahit na wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan, at least hindi niya ako dapat hilahin pababa. Tinatanong mo ba ako? Pinandilatan ni Zachary si Charlotte na may malamig na titig. Nanginginig sa takot, naging halaya ang mga binti ni Daniel. Umalis ka na dito, sabi ni Zachary kay Daniel, habang ang mga mata ay nakatutok pa rin kay Charlotte. Agad namang tumakbo palayo si Daniel. Sinusuri ang sitwasyon, sumunod si Ben sa likuran.